Yan! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay. Dito, sa Barangay Love Stories. Maging sagad to the max na honest? Kaya mo bang huwag maglihim? Kung kaya mo, kailan mo ito gagawin? Si Kalay ayon sa kanya ay perfect time ngayon na maging totally honest. Ngayon kaya niyang ibahagi ang kwento ng buhay at pag-ibig niya sa ating programa sa pamamagitan ng email mula sa kanyang email address na caladine@yahoo.com. Ang kanyang kwento ang siya nating tampok ngayong araw sa programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudon, may mga araw sa buhay ko nitong nakaraan lang na alam kong maligaya ako at akala ko ay wala na itong hangganan. Pero ibang klaseng tumira ang pagkakataon. Mandakin mong bigla pa lang may mangyayaring hindi ko inaasahan. 16 years old lang ako last year, third year high school sa Cabanatuan City. Sa isang kilalang school para sa mga anak ng mga mayayaman at may kaya. Si Papa ang may kagustuhang doon ako mag-aral. Pero kung ako lang ang masusunod, mas malayong gusto kong sa public high school ako mag-aral. Doon kasi nag-enroll si Ate Marga na anak ni Nanay Esa. Sobrang close kami ni Ate Marga at mas tinuturing ko siyang kapatid kesa sa tunay kong mga kapatid. Kasi noong may panganak ako ni Mama, noon na siya nagkasakit ng malubha. Menopausal baby ako. 46 na si Mama noong ipinanganak niya ako. At mga dalagat binata na ang mga kapatid ko noon. Dahil si Nanay Esa ang pinakamatagal na katulong sa bahay at siya din pinagkakatiwalaan ni Mama at Papa, sa kanya ako ipinagkatiwala. Kaso, 9 months before ako ipinanganak ni Mama at kapapanganak lang din ni Nanay Esa kay Ate Marga. Kaya 2 baby ang inalagaan noon ni Nanay Esa. Si Papa naman, isang napaka-busy na tao dahil sa mga negosyo at sa pagpapagamot kay Mama. Madalas din magpunta si Lola Esther sa bahay namin para makita at maalagaan din si Mama. Lumaki akong takot kay Mama dahil noong maliit ako, payat na payat si Mama at ang lalim ng mata niya. Noong grade 5 ako ay dinala si Mama sa Amerika.
May kapatid kasi si Papa sa Los Angeles at matagal doon si Mama. 2 taon yata pero hindi ko man lang siya na-miss kasi nga hindi ko naman siya nakasama habang ako'y lumalaki. Si Nanay Esa talaga ang nakamulatang kong nanay. At ang maliit na bahay nila, ang alam kong bahay namin. Madalang kasi kaming umuwi sa totoong bahay namin kapag sinusundo lang ako ni Papa. Pero bilang isang bata, mas masaya ako kay Nanay Esa. Parang squatter nga lang ang lugar kung saan nakatirik ang bahay ni Nanay Esa at Tatay Hill. Pero kahit ganoon ay masaya naman ako dahil napakarami kaming nakakalaro ni Ate Marga. Sa bandang likod kasi ng bahay ni na Ate Marga ay may bus na sira. Nakatambak lang doon at doon kami laging naglalaro. Doon na rin sa sirang bus ko natikman ang unang halik sa labi ko noong grade 5 pa lang ako. Si Marlon ang humalik sa akin. Isa sa mga lagi naming nakakalaro ni Ate Marga. Cute naman si Marlon. Maputi pa dahil alaga siya ng mami niya. Matagal ding nangungulit si Marlon. Lagi niyang sinasabi na gusto niya ako maging girlfriend. Tapos si Ate Marga naman, panay ang sulsol. Ewan ko din kung papaanong nangyaring bigla na lang ako hinalikan ni Marlon. Samantalang sa pagkakaalam ko, hindi ko pa naman siya sinasagot. Ang natatandaan ko lang, nakaupo kami sa gitnang upuan ng sirang bus. At sariwa pa rin sa alaala ko, yung pakiramdam ng labi ni Marlon sa mga labi ko noon. Malambot at basa. At hindi ko nagustuhan ng lasa kaya itinula ko siya, saka ko pa sinapak sa mukha. Kaso, hindi naman nawala sa alaala ko ang damdamin kong yun. Kakaibang damdamin ng halik ni Marlon. Madalas ay nahuhuli ako ni Ate Marga na hinahawakan ko ang labi ko at tinutukso niya ako. Nagustuhan mo yung halik ni Marlon, no? Gaganon siya pero agad ko siyang sinesanyasang huwag mag-ingay dahil baka marinig kami ni Nanay Esa. Masarap di ba? Pabulong na lang na tanong ni Ate Marga. Hindi. Agad ko namang sagot. Sinungaling. Masarap eh. Kasi kapag hinahalikan ako ni Brian masarap sa pakiramdam. Tila kinikilig niyang sabi. Si Brian ang boyfriend ni Ate Marga. Grade 6 si Brian noon at grade 5 kami ni Ate Marga. Ganun kasi doon. Maagang namulat ang mga bata sa pag-ibig. Ang alam ko nga hindi na lang halik ang naranasan ni Ate Marga kay Brian. Pasalamat ako noon dahil hindi ganun si Marlon. Dahil si Marlon, isang masuyong halik lang ang nagawa niya. At iyon naman, sa totoo lang ay nagustuhan ko. Sinabi ko lang na hindi masarap, pero ang totoo ay may tamis ito na hindi ko kayang maipaliwanag. Kahit saglit lang na naglapat ang mga labi namin. Ang saglit na iyon ay hindi ko inaasahang habang buhay pa lang namamahan sa aking alaala. Once in a kiss, have you ever wondered just what it is? Perhaps when just the moment of bliss, tell me once in a kiss. Kaya lang, mula noong mahalikan ako ni Marlon ay parang naging torpe naman siya. Pasulat-sulat na siya at sinasabi niyang mahal na mahal niya ako, pero hindi naman lumalapit. Hanggang sa si Greg naman ang nanligaw sa akin. Dati ko nang-crush si Greg. Kasi nga gustong-gusto ko ang kulay ng balat niya. Kulay tsokolate. At gusto ko na rin sana siyang sagutin pero bago pa nangyari yun ay nagkaroon ng problema. Nahuli ni Tatay Hill sina Ate Marga at Brian na naglalampungan sa bahay mismo. Ano pa't dinesa ni Tatay Hill si Ate Marga? Hindi lang palo kundi sinturon. Pinagsasampal pa. Si Brian naman ay sinumbong ni Tatay sa mga magulang nito. Awang-awa ako kay Ate Marga noon. Lalo na't kitang-kita ang mga latay nito sa katawan. Gaya ng sinturon na pinaghampalos sa kanya ni Tatay Hill. Natakot din ako noon kay Tatay Hill dahil baka malaman din niyang nakipaghalikan ako kay Marlon. Buti na lang,